Umaga po sinyong lahat. So ngayong umaga ay pag-uusapan natin ngayon yung hataso tips kung sakaling malubatan ka sa gitna ng biyahe. Isa sa mga pinaka-worst na pwede mong maranasan ay yung malubatan ka sa gitna ng biyahe. Kaya ngayon, yung tips na i-share ko sa inyo ay based po ito sa aking personal experience sa paggamit ng ganitong e-bike. So, i-share ko sa inyo yung mga naranasan ko at kung saan ako nagcha-charge kung sakaling malubatan sa gitna ng daan. Flex ko na. So isa sa mga pinaka-worst na pwede mong maranasan ay yung malubatan ka sa gitna ng daan. Kaya ang tips na i-share ko sa inyo ngayon ay pwede makatulong lalong-lalo na po sa mga mahilig talaga magbiyahe at hilig ng travel. So number one na tips is dapat is plan accordingly. Importante yun na planuhin mo kung saan yung pupuntahan mo. Kung sakaling uuwi ka kasi day off mo, dapat make sure 2 days before, mas maganda is i-charge mo na siya. Dapat fully charge na siya. Kasi kung 1 day before ka, kung sakaling brown out, baka maalanganin ka. Kaya importante, dapat 2 days before, kung may mga biyahe ka. At mas maganda kung pag malubatan, tapos nasa bahay na kayo, dapat mas maganda i-charge nyo na agad para nang sa ganon ay lagi siyang fully charge. Pero ngayon, ang pinaka magandang tips na i-share ko sa inyo, saan ba pwede i-charge kung sakaling malubatan kayo sa gitna ng daan. So nangyayari talaga sa akin to. So una, kung kayo ay malubatan sa gitna ng daan, number one na pwede nyong puntahan ay pumunta kayo sa malapit na gasoline station. So kung maranasan nyo na lowbat na, nagbi-blink na yung dashboard na kailangan na i-charge, dapat wag mo nang bilisan yung takbo mo. Dapat nasa gear 1 ka na, nang sa ganon mas hahaba pa ng kunti yung range bago ka pa makahanap ng pwede mong ma-chargean na area. So pwede sa gasoline station, kasi pag gasoline station meron talaga kadalasan yan na extra na saksakan dyan na pwede ka maka-charge. Pangalawang tips, pwede kayo maghanap ng mga dealers ng mga motorcycle or dealers ng sasakyan. Ito, na-experience ko rin to na minsan pag malubatan ka tapos malayo ka na sa gasoline station at alam mo na yung lugar na malayo pa yung gasoline station tapos lubat na. So ang kailangan mong gawin dyan is maghanap ka ng mga kumpanya ng mga dealers ng motor. So maganda yon kasi talagang merong mga extra talaga silang mga saksakan na pwede ka makicharge. So yun yung pangalawa. At pangatlo, pwede ka rin mag-charge sa mga laundry. Kung may makita ka mga laundry area, kung sakaling wala talaga, lubat na tapos malayo ka pa sa gasoline station, malayo ka pa sa dealers ng mga motorcycle o sasakyan, laundry shop kung merong madaanan. At pang-apat, importante, maganda pag may mga shop ng motor, anything na shop, pwede kayo makicharge doon. Kasi yun yung mga pwede mong puntahan kung sakaling malubatan ka sa gitna ng daan. Kasi hindi natin maiwasan talaga na kahit plan accordingly ka pa, kahit naka-charge pa yan ng ilang hours, pero hindi natin talaga alam minsan at mapansin na kahit nakaset pa tayo ng hours na 10 hours or 8 hours na charging at alam mo naman yun yung full charge, hindi mo maiwasan na minsan magka-aberya pala pagdating sa biyahe. At paano nangyayari yon? So nangyayari yung ganon minsan, halimbawa araw, hindi mo napansin, nasa pagcha-charge mo bigla lang nag brown out, tis umalis ka or lumabas ka, nag brown out ng isang oras o dalawang oras. So kung sakaling hindi mo titingnan yung indicator na hindi pa nag green tapos tinanggal mo
kasi sinunod mo lang yung charging hours na 8 or 10 hours, doon ka magkakaroon ng aberya pagdating sa biyahe. Kasi naranasan ko kasi yan talaga based sa aking experience na set ako ng 10 hours na charging, nag-charge ako hapon, madaling araw sana ay tatanggalin ko na dapat. So kung halimbawa nag-charge ako ng alas 4 ng hapon, tapos madaling araw na tanggalin, nag-alarm pa naman ako kasi tatanggalin ko na. Pero nung time na yon, tinanggal ko talaga. Tsaka malayo kasi yung charging ko, kasi nagkaroon ng extension wire yung sa akin, kasi medyo malayo yung sa amin sa bahay namin. Kaya malayo yung kalsada sa bahay namin, kaya kailangan may extension wire, kasi may paakyat na daan sa amin na kailangan talaga is para safety, doon na lang sa baba ilagay. Kaya hindi maiwasan yung gano'n na kala mo na full charge na, tinanggal mo na agad, hindi mo na tiningnan yung indicator, kasi tiyansa mo na yung 10 hours is fully charged na o 8 hours. Pero yun pala, bigla pala nag run out ng ilang oras. Ang nangyari, hindi pala full charge. Kaya yung mga tips na sinishare ko sa inyo ay nangyayari po sa ito sa aking personal experience. Kaya kung sakaling kayo ay malubatan kayo sa gitna ng daan, huwag kalimutan magdala ng charger. Importante yung charger. Charger at saka yung extension wire. Dapat maganda talaga, always mong dalhin lagi yan. At saka yung mga dapat mong kailangan gawin before ka magbiyahe, check mo talaga yung brake, yung lights, yung gulong kung sakto yung hangin, yung ilaw. Lahat yan babantayan mo pagdating sa biyahe. At mas maganda, meron kang tools, meron kang mga screwdriver set, nang sa ganon pag may mga medyo maluwag na kailangan mong ayusin, maayos mo kahit hindi mo na kailangan pumunta ng shop. So yun yung naranasan ko based sa aking personal experience. So sana makatulong to sa inyo sa mga sakaling malubatan kayo sa gitna ng daan. So yun lang po. Maraming salamat po.